sa when it comes to identity. Saan ba natin kinukuha ang ating identity? Ito ba ay ang ating pagiging Pilipino or ito ba Mm, ang dahil sa ating trabaho or sa 'yan. anong pinag-aralan, ano Mm, ba ang parang mm, sa iyong opinyon ng talagang healthy na identity? 'yan. Magandang araw po. Welcome sa Pinoy Husbands Podcast at ako po si Norbert. Ako naman po si Paul. So, sa ating pong topic ngayon, may isa pong ah, parang issue na kalimitan ay napapansin po namin mga Pinoy husbands. And ito yung parang nagsa-struggle ang ating mga kababayan na especially Hmm, yung mga Pinoy husbands when they start hmm, to live abroad. Hmm. wow. May ano ka ba dito, Paul? May masasabi ka ba dito? Kasi yung para bang dati ikaw yung kuya mo, ikaw yung kuya sa mga, ah, pinsan mo sa Pilipinas, ikaw yung parang leader ng inyong barkada, ikaw yung ganyan, ganito, ang dami nating role sa Pilipinas. Pero nung bigla kang bubukod at tumira ka sa ibang bansa, ikaw ay ikaw ang foreign husband ng iyong wife. Ikaw ang, representation ng stereotypical ah, Hmm, uh, Asian person in the office. oo. Oo, oo, Ibang-iba oo. ano ang ating, ay parang kumbaga identity dito. Hmm. Ikaw na ang hindi ka na ang kuyang maaasahan ng Santa Rosa, Laguna or something like that, ikaw na ang OFW. So parang parang naiiba yung identity natin. So may ano ka ba, may karanasan ka ba diyan may karanasan ka ba dito or parang paano bang naging struggle mo dito? Mm. Magandang tanong 'yan, Norbert. I think totoo 'yan kahit hindi lang sa akin ano, na marami talagang mga Pinoy na once na lumalis sa Pilipinas, nagkapamilya, nag-migrate, bumukod, Mm, nagiging iba na yung pagkatao at yung expectation sa kanila ng nasa paligid nila. Sabi mo nga yung stereotype, yung pananaw. So ikaw, meron kang chance na magiging aware ka tsaka cautious on term na ano yung galaw mo na hindi ka naturally siguro agad-agad na um, expressive kasi baka magkamali ka. Or minsan kung expressive ka, minsan na nagugulat ka na may na-offend ka pala kasi hindi pala ganun ang tamang behavior, kunwari 'no, sa kanila. So, yun yung mga struggles ko starting here na nung pagdating ko sa Germany bilang tatay, bilang asawa, iba yung expectations ng required bilang asawa, sabi mo nga. hmm, Sa atin for example, ang isang expectation is unang-una German. Kailangan marunong ka mag-German kasi dito ka, hmm, eh. Yun yung hmm, lengguwahe dito. So, yun yung struggle ko ngayon na talagang inaayos ko kasi yung mga anak ko nagge-German. So, isang isang malaking expectation yun na dapat alam mo yung lengguwahe ng lugar na pinagtatrabahuhan mo na alam mo yun, na dun ka nakatira. At pangalawa, meron silang mga ano yung perspective nila bilang husband, eh, iba sa bilang husband ng Pinoy, 'no? hmm. So, mamaya pag-usapan natin, puwede natin, ilalo pang himay-himayin Tagalog. Yes. Kasi nakikita ko dito yung ano, yung Paul, yung parang deeper issue talaga dito is identity, eh. Um, Mm, Parang na-feel ko din yun, eh, nung una nung pumunta ako sa South Africa, 'di pa man ako hmm, married nun. So, parang okay, parang na-appreciate ko yung Pinoy, ano yung mm, parang kultura natin, yung heritage natin.
pero yung iba din yung nangyari nung talagang nag-asawa na tapos nag-live na dito at especially when we have to learn the language, 'di ba? Biglang biglang ano, nagising ka tapos biglang nare-realize mo na, "Shoot, kailangan ko talagang matuto ng mga ng German or Mm. kahit anong Mm. anong language man 'yan, 'di ba? Oo, Kasi oo. hindi ka magsu-survive." Mm. Ang yung parang, uh, you can only go so far with, what your little knowledge of the language and, at talaga talaga naman may ano siya, may may magandang insight ka sa culture 'pag nalaman mo yung language. So, ano ba ang, sa tingin mo ang problema sa na nangyayari sa mga Pinoy husbands natin 'pag hindi tayo secured sa ating identity as unang-una as who you are as a Mm. kasi yung identity sa Tagalog ata, pagkatao, 'di ba? Pag 'Yan, 'yan. yeah, yan yung parang yung equivalent ng identity sa Tagalog. And if if we also, break down the term pagkatao, the direct translation nun in English is being human, right? Like pagkatao. Which is, I think, magandang definition of what identity is. So, 'Yan. ano ba ang pwedeng mangyari kapag medyo naguguluhan tayo sa ating identity, especially bilang isang Pinoy husband? Malaking factor niyan kapag meron tayong issue na ganyan is yung relationship natin again sa asawa natin. Usually kaya Mm, nga tayo nandito sa podcast na 'to. mm, Kasi ang ang identity has a connecting expectations, hmm, 'no? Totoo 'yan sa buong mundo. Kung ano yung 'pag sinabi mong husband, anong ibig sabihin ng husband? Ano ang epekto nun sa pamilya? Napakalalim nito 'no, kasi identity talaga 'to, eh. So, 'pag ang asawa mo, ang perspective niya ng asawa is iba or husband is iba sa perspective mo bilang asawa, nagkaroon ng clash doon sa inyong pagsasama. Kasi for example, ang maling pagkatao ng ang husband sa Pilipinas ay yung ang typical Filipino mindset is uuwi ang tatay sa trabaho, gabi na 'no, uupo sa TV, manonood ng TV. Ayun yung 90s generation, eh, bilang tatay, 'di ba? oo. Tapos ngayon sa 2000s and above, ang marami nang nagkaroon ng change sa identity, lalong-lalo na yung mga grandmothers na dumating sila ay yung mga parents natin 'no, mga lolo, lola, tumutulong most extensively sa pamilya nila. So ang role ng husband ay naging iba na 'no, hindi na siya yung laging nasa TV, minsan lumalabas, may sports, may barkada, minsan may family time. So nagkaroon ng mixture 'no. Sa foreign wives, so for example dito sa Germany, ang asawa ay wala yung lolo-lola support sa Mhm, so ang identity nating husbands is tayo lahat. Kapag ang hmm, asawa mo ay nagtatrabaho, ikaw din ay nagluluto. Kasi hindi naman kaya lahat ng asawa mo yeah, gawin lahat 'yun na yung traditional wife, lalo-lalo na sa ating economy right now 'no. hmm, So, ang expectation sa'yo din ay kailangan marunong ka sa mga plumbing, electric. Kasi yung usually yung mga bata, yung mga lalaki dito or meron kasing training, eh, kahit yung mga babae may training sila ng mga basic, household necessities. Sa yeah, yeah. Pilipinas, hindi naman natin alam paano nga ba mag-plumbing? Alam mo ba yun? Paano paano ayusin ang kuryente niyo sa bahay 'pag nasira? 'Di ba laging tatawag ka lang ng mekaniko, ng plumber, 'di ba? So dito Oo. iba, kasi dito mahal ang pagtawag ng mga plumber. So, doon pa lang ano, nakikita natin yung expectations of our wives ay ibang-iba sa pananaw natin. So, importante na yung identity mo
ay secure at also tama, 'di ba? Oo. I-correct natin kung ano yung identity natin. At the same time, gano'n din sa asawa natin, alam nila kung ano yung identity nila. And maganda yan na talagang ibigay natin yung spiritual identity, yung Western identity, Oriental, para alam natin kung ano nga ba talaga ang importante na pagkatao natin at yung pagkakakilanlan na nagbabago over time. Okay, maganda 'yan kasi maganda yung sinabi mo kasi para din, maklaro ba, na ibig ba sabihin nun na kapag ikaw ay isang Pinoy husband at hindi ka marunong mag-plumbing ay talagang wala ka ng kuwenta? Yan kasi ang hirap, eh. Ako nga may incident na parang may nasira yung hindi gumana yung ilaw sa bahay. Ang problema iba, iba ang kalakaran, eh, iba ang Oo, so, talagang wala ka talagang ambag. Hindi ko alam kung anong oo, hindi ko talaga alam kung anong gagawin kasi hindi mo naman siya kinalakihan na gano'n. I mean, sa oo, Pilipinas yung tatay ko naman talaga siya yung parang alam niya yung mga ano sa bahay. So, nakikita oo, namin siyang ganyan, ganyan. oo, And so parang may alam ka kung anong gagawin kapag hindi gumagana ang ganyan. oo, oo, So, akala ko okey na pagdating dito po, oo, hindi, eh. Iba. Iba tapos ang mahirap pa, aside sa iba siya, hindi mo pa naintindihan. Kasi oo, walang necessarily English things, labels and translation. stuff. Oo, Ta's ang dami pang mga rules na oo, hindi mo necessarily, ano ba, na alam by default. So, hindi ka sigurado kung puwede ba 'tong gawin or hindi. So, may gano'n. So, ano ba sa sinasabi mong ganyan, ano ba ang parang tamang, ah, mindset when it comes to identity? Saan ba natin kinukuha ang ating identity? Ito ba ay ang ating pagiging Pilipino or ito ba mm, ang dahil sa ating trabaho or sa 'yan. anong pinag-aralan na ano Mm, ba ang parang mm, sa iyong opinyon ng talagang healthy na identity? 'yan. Talagang magandang topic ngayon 'yan 'no, recently 'no, sa ating, Mm. mundo ngayon ano, 'yun ang pinag-uusapan at pinagtatalunan ano. And ang magandang example na nakuha ko bilang even developer or, bilang, software developer tsaka bilang Christian ano, ang identity pala natin ay hindi natin puwedeng diktahan alone. For example, kung Hmm. ikaw ay isang, um, mekaniko na Mm. gumawa ka ng kotse, 'di ba? Alam nung mekaniko ano yung purpose ng kotse, ano yung dahilan bakit gumawa siya ng kotse, ano yung purpose nun. So, ang nagdidikta ng purpose mo at identity mo is actually yung maker mo. So, in our case, kung sino yung gumawa sa'tin, sino yung bumuo sa'tin, yun yung magandang magdikta kung ano ang identity natin, kung ano nga ba yung silbi natin sa mundo. And mas maganda, mas beautiful yung given identity sa'tin ni God. The way we can Hmm. even identify ourselves. Kasi may purpose, eh, may beauty, merong intricate detail na ginawa. And alam natin na unang-una, ang identity natin is child of God, 'di ba? Wow. Tayo ay anak ng Diyos, 'no? And I think magandang follow-up diyan, Norbert, kasi bilang author, 'di ba, ng, bilang author ikaw ano, ano nga ba talaga yung natutunan mo about identity? Sa akin naman, I think I totally agree with what you said na before we were anything else, kahit na before tayo naging Pilipino, before tayo naging asawa, before tayo naging whatever, CEO, OFW, whatever our title we give ourselves, before tayo naging gano'n, tayo ay naging anak ng Diyos. At yun talaga ang pinakaimportanteng, ah, identity na dapat nating,
nili-live out. Hindi masyadong nagma-matter yung mga yung mga anong tawag diyan, pagkakakinlan Kinlanlan, ano nga ulit? identification. Pagkakakinlanlan. Yes. So kasi ang dami yun, eh, 'di ba? Hindi ko Oo. masabi yung word na 'yan. Kasi may ano 'yan, height, requirement, whatever. All these identifying marks are important, but the most important thing is really the who we are as a child of God, at yun yung parang siguro masyadong na isasantabi natin, especially kapag tayo ay, ng ibang bansa na parang nasasapawan siya kasi ang dami ng 'di ba, ang dami ng sinasabi tungkol sa atin na, yan yung mga foreigners na yan, yung mga ganyan kayo, mga, ah, this and this because of our identifying marks of our skin Hmm, color, everything. But talagang if we listen to that at yun if we focus solely on those things, then mhm, nagkakaproblema ka. So, hmm, yung yung pagiging anak ng Diyos, being a child of God is hmm, really the true source of our identity. At, yung parang ano, Paul, ako nasa branding na naman ako, 'di ba? So, parang yung identifying mark, logo lang talaga yun. Hindi yun totoong brand, 'di ba? Hindi yun ang hmm, tunay na na ikaw. Yun ay isang oo, logo lang. Yun lang nakikita ng mga mm, tao. Pero alam ng mm, mga tao na yung logo na yan, hindi yan ang buong pagkatao ng isang bagay. Ba mas malalim pa ang ayan, and yun yung dapat nating tuunan ng pansin. So, mga, para lang hindi naman sa para mapag-usapan lang 'no, ito talaga yung parang naging inspiration ko nung gumawa ako ng, children's book. Um, may andito po yung mga Pinoy husbands, kung may 'yan, mga anak kayo, 'yan. puwede Naku, po niyong, i-avail 'yan. makuha 'to. Lagay pa namin yung link nun sa link. Puwede mo ba patagalin, can you please put it up for longer and talk Yes. about it? 'Yan, Yeah, so may sinulat po akong libro na sabi, na I Am a Masterpiece. Ito po ay ginawa para sa mga bata at saka may German version din po ito. So, wow, um, ah, yung reason talaga na sinulat ko 'to is to exactly, ah, counterpart counteract from the very beginning the negative script na sinasabi sa mga bata. Kasi alam mo nung nung yung experience natin na masaya naman ka nung bata ka, 'di ba? Ang buong yung parang dumating ka sa mundo masaya, ang mahal ka ng mga tao around you. But when you grow old, ang daming sinasabi tungkol sa'yo na hindi naman totoo. So kesyo, "Ay, di kagaya ng magulang mo, kino-compare ka sa kapatid mo, kino-compare ka sa mga pinsan mo, ganyan, ganyan, kaibigan." Ang daming sinasabi ng mga people about you na hindi totoo. Ang masakit pa, negative. At ang hirap kasi kapag when you grow up and when you hear a constant series of negative script being declared over your life, hmm, naniniwala ka. hmm, Kaya ang daming issues sa paglaki, 'di ba? Ah, Kesyo feeling mo hindi pangit ka, hindi ka worthy, hindi ka ganyan, hindi ka matalino, ganyan, ganyan. Lahat ng ito hindi naman totoo kasi sinabi lang 'yun ng iba, you hmm, know? So, 'yun yung parang burden ko kasi na-feel ko nung sinulat ko 'to nung pandemic, ang dami palang na-realize ko na ang dami palang mga sinasabi ang media, ang society natin na hindi totoo na parang na-accept na lang ba ng mga tao at saka yung mga bata hmm, parang hindi very very vulnerable and they're very susceptible to all these things na dangerous for them. So sinulat namin yung masterpiece na book to really to help children, especially the parents,
to help instill to their children their true identity in Jesus. And gusto ko lang, if kung mamarapatin mo, Paul, gusto ko lang basahin yung parang first page ito kasi feeling ko maganda, hindi, hindi kasi ako sumunod. Feeling ko talaga, ito yung parang um, core ng book eh. At saka ito yung parang talagang I tell this to myself every single day, you know? Ito po, ito yan, ito po. So basahin ko lang po ha. I am a masterpiece, a great work of art. Before I had a name, I was loved in God's heart. Yes, I am a work of art, so precious and fine, made by a creator who declared, "You are mine." Every day, sinasabi ko sa sarili ko. Kasi alam ko na kahit na anong mangyari, mahal ako ng Diyos at ginawa niya ako dito dahil may purpose ako. And yun talaga, game changer yun eh. Kasi ang dami nating alam na ah, may ano sila, may walang father figure, walang kinalakihang magulang, you know, tapos naghahanap ng sino ba talaga sila? Ano ba? At ito yung Mm. parang revelation ko sa sarili ko na, you know, the moment I realize that I am firstly, even before I am the son of my parents, I am God's child. And that there's nothing that I can do that will make Mm. him love me less. And there's so much that I can do to please him. So ito yung parang naging shift eh. At once na in-embrace ko ito as a as a person, as a husband, as a man, mas naging mas naging free ako. Tapos mas na-enjoy ko yung buhay ko kung if we can say it like Wow. that. Yeah. Wow, bro. Talagang napaka-deep and very, very important yung shinare mo about identity, no? And thank you so much. And I think it's really good that we identify that and enforce that to our viewers and listeners. Kasi being Pinoy living abroad, there's a lot of struggles, it's a lot of challenges. And once you question kung who you are, that's where you really lose your hope, lose your power, lose your drive. Kasi ano na eh, parang hindi mo alam kung sino ka eh. So I think that's really good na we can tell our viewers that they are really first and foremost, yun nga sabi mo, loved by God. No? At you Mm. are a masterpiece. Yes. So, yeah. Talagang importante 'yun na maisapuso natin kasi when you say na you're a masterpiece, alam natin na wala namang masterpiece na nangyari overnight, 'di ba? Ang lahat ng masterpieces na ginawa, pinag-isipan, pinagtrabahuan, at talagang ano pang purpose sa Tagalog? In Bisaya, it's called pulos. May pulos ka. May, ah, may, ah, Layunin. may layunin, 'di ba? And hindi siya joke-joke lang. Hindi biro ang tawagin kang Oo. masterpiece. At the Oo, oo. Bible tells us that we are God's masterpiece. So, imaginein mo 'yun, like tayo ginawa ng Diyos na parang masterpiece. Like, talaga ba? Like, hindi ka lang ginawang ganyan. Talagang binuo ka ng masinsinan, pinag-isipan. Oo, oo. So like, just that revelation of that beautiful love that the Father has for you, it's a game changer. And I think once we get that as dads, as fathers, we are able to transfer that to our children. Mm. Mas Yeah. na i-impart natin yun sa ating mga katrabaho, ganyan. So, yun ang parang talagang napaka-passionate ako dyan kasi ang hirap na ng buhay natin sa abroad. And kapag ang feeling ko, kapag kinabit natin ang ating identity sa ating trabaho, sa anong ginagawa natin, at kahit nasa, you know, if we attach it to what we Success. did before and to our Mm. success, di Mm. sustainable eh. Yeah. Ano masasabi mo dyan? I think that yun yung mga pitfalls, no? Yun yung problema ng mga maraming Pinoy.
Lalong-lalo na mga Pinoy husbands na yung identity nila na ang pagkatao nakakabit sa trabaho na para bang minsan yung mga tao na napo-promote nagiging matapobre, mayayabang, Hmm, pinanghahawakan yung trabaho nila na yung 'pag natanggal sila sa trabaho parang masisira yung pagkatao nila, 'di oo. ba? O kaya, "Alam mo ako nakakuha ako ng 3 million na deal, eh. So ito na ako." Parang wala kang karapatan parang magtanong sa'kin. Kumbaga parang nawala yung gratefulness, gratitude kasi nakita mo na ikaw yung nag-succeed. So dahil dun ikaw yun. So so ang nagiging danger dun is yung mga lamang hindi sustainable. Pangalawa, mabilis nang mawala kapag isang araw nawala sa'yo yun. So masisira ka. Pangatlo, wala yung mga gratefulness and humility na binigay sa'yo yun. Meron kang Diyos na you have to answer to. Nawala yung, identity mo na mag-aruga at mag-care sa ibang tao dahil inuna mo yung success mo. Yeah. At, yun ay napakamasaklap kasi kapag 'Yan. nawala lahat, ayan, Oo, hindi na. So, yung identity natin hindi sa pagiging, husband na tumira abroad na pagdating natin sa Pilipinas parang, "Uy, akala ng mga tao yaman-yaman mo, 'di ba? At saka, oo, uy, talagang successful na successful ka na." oo, oo, Hindi po, oo. hindi And I think it is also true for those Pinoy na nagsa-struggle 'no, na para bang kulang ka, pakiramdam mo hindi ka kumpleto or, ang dami mong pagkakamali na nagawa. hmm, So, parang ikaw na yun. So, parang wala ng pag-asa na magbago ka kasi ikaw na 'to, eh. Lagi kang ganito, eh. Wala siguro lagi kang umiinom, lagi kang nagsusugal o kung hindi man, 'di ka makaipon kasi hindi ka marunong sa pera. Yung gano'n bang 'pag gano'n yung mindset mo, mo yes. naisip na na parang merong God na tumutulong sa'yo na hindi ganyan ang pananaw sa'yo ng Diyos. Yeah. Kasi kung if we, balikatan yung definition natin, 'di ba? Na tayo ay anak ng Diyos to begin with. Hindi ka naman siguro ginawa ng Diyos para maging lasinggero, 'di ba? Walang ginawa. Hindi ka namang gano'n talaga dinesign in the very beginning. Hindi ako naniniwala diyan. So, kaya tama yung sabi mo na kahit na nasaan ano pa man yung uh, situation sa'yo ngayon na nagsa-struggle ka or may issue sa kanyan, hindi yun yung parang final, hindi yun yung parang, hindi yun ikaw. Hindi talaga yun ikaw. Yan. So, yes po, sa ating mga Pinoy husbands, alam ko po na itong topic na 'to ay medyo, ah, sensitive 'no, and, hindi masyadong pinag-uusapan sa ating ah, mga normal na buhay. Pero ito po ay talaga naming, gustong pag-usapan kasi ito ay napakaimportante. And may ano lang po kami sa ating pagtatapos, may parang tatlong, points lang po sana kami i-challenge sa inyo mga Pinoy husbands para para maging, mas stronger yung ating Mm, identity, yung ating pagkatao bilang isang Pinoy husband. Una is that, um, 'pag yung challenge namin ngayon is to firstly reflect, pagninilay-nilay. May Tagalog wow! akong Pagninilay-nilayan, yeah, 'pag napakalalim. nilay-nilayan niyo po itong, episode na 'to, reflect on that identity na ikaw ay isang anak ng Diyos at hindi lang anak ng Diyos, anak ng Diyos na mahal niya. Yun lang, kahit isipin mo lang yun at saka hanapin mo yun. 'Pag 'pag medyo, mahirap yung i-imagine, okey lang, bigyan mo ng oras at talagang hanapin mo sa loob mo kasi totoo naman talaga. Paul, number two, ano number two, Paul? Number two is also maganda na I think i-connect mo 'to doon sa iyong asawa ano, na 'pag gano'n ang inyong mindset, mali at hindi nakakabit lagi sa trabaho, success or failures, pag-usapan niyo ng asawa niyo na Mm, yung yung shinare namin ngayon na ang identity ninyo ay hindi unang-una nando'n sa success or failures, pero sa identity na binigay sa inyo ni God. Magkakaroon kayo ng more in-depth, more grounded
roots and purpose and vision and hope. And I think gano'n din 'no, yung trato niyo sa isa't isa, magbabago. Kasi alam mong kapatid mo siya sa Panginoon, eh, alam mo anak din siya ng Diyos, eh, Yes. 'yan. Wow, maganda 'yun. At ang pang-tatlo, so reflect and then you have to share this to your spouse. And then the third one is that you have to remind yourself that you are a child of God. 'Yan. Yung Hindi parang yung lang ginagawa ni Norbert everyday 'no? yeah, that's true. At talaga totoo 'yan, 'pag 'pag may ano kasi yung ano, eh, may yung book din namin may kanta ito. So, Ah. yung lyrics ng kanta ng, I am yung binasa ko kanina, yun yung lyrics ng kanta. So, every morning kinakanta ko yun sa ulo ko, ta's in my heart, ta's sinasabi ko yun. Kasi just to remind myself na, I am a masterpiece, a great work of art, and I'm made by God. And hindi na siya nakakagaan ng loob, talagang na nakakaano siya, it gives me courage, and it gives me, the reason and, the drive and the passion to seize the day. And I'm just really thankful na may ganyan tayo, 'di ba, na napaka hindi lahat ng tao sa mundo may kakayahan or naniniwala or na-e-experience na may nagmamahal sa kanila na Diyos. So, but if we are in that position, we have to take it all. Kasi hindi lang 'yun, eh, for ano, eh, for longevity. Talaga 'yun yung buhay natin. 'Yan, totoo 'yan. I actually wanted to end it 'no, pero I think the Holy Spirit is really saying na for those Pinoy husbands po na nakikinig na sa'min for some time at siguro nag-iisip na parang, ano nga ba yung identity ninyo in God? So, I'd like to really, invite you guys 'no, na meron po kayong mga questions about your relationship with Jesus or relationship with God. We would like to invite you and urge you to really know more about Jesus. Hmm, Kasi po, yun lang po talaga ang I mean, narinig niyo naman po sa'min, hindi naman po kami nagtatago ng aming identity kay Jesus na siya lang po talaga ang solusyon sa lahat ng problema at siya rin ang nagde-define kung sino kayo. So, reach out lang po para po ma-explain namin 'to further in a more personalized way. yes. At I think yung maganda yung na pinag-usapan natin ngayon, and I hope sana Pinoy husband, nasaan ka man sa mundo ay ito ay naging blessing sa iyo ang aming pag-uusap. So, tandaan niyo po lamang parati na ang aming pong podcast ay hindi para gawing perfect ikaw. Ito lang ay para tulungan kang maging isang mabuting Pinoy husband. Ayan. Okey po, hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa uulitin po. Uulitin po. Paalam. Bye.